Alright, what is up mga paps? Nandito ako ngayon sa Imus, dito sa may Caltex, sa tapat ng Robinson. So, ayun, nakaka-pressure pala pag medyo dumadami na yung subscriber. Wala na kasi akong upload eh. So, ngayong araw, hindi umuulan kaya nag-try na rin ako mag-vlog. Pumunta ako dun sa Auto Supply sa may John Banda, tabi ng Pure Gold. Ano ba yan? Nudge Auto Supply yata yun. Bumili ako ng brake pad ng aking Honda Jazz. Ayan, LKC. At itatry na rin natin mag-content. Sayang naman, di na ulan ngayon. So dahil wala akong maisip na topic, nagganap na lang ako ng tanong sa comment section ng ating vlog. So yun nga, meron dito nagtanong. Sabi niya, si Mako4308, sana makagawa idol video about adjustment o experience mo automatic to manual. Sana mapansin. So, yun, shoutout sa'yo Sir Mako. Shoutout sa'yo Sir Mako. At gagawin ko ng vlog ang iyong katanungan o iyong komento. Alright, ang gustong malaman ni Paps Mako ay ano ba yung mga adjustment na dapat mong gawin pag sanay ka sa automatic, like mga scooter, tapos bigla ka mag-change bike to manual transmission o yung mga declutch. So ano nga ba yung mga dapat mong malaman? Kailangan mong tiisin. Parang gano'n na rin yun eh, no? Kung ano yung mga sacrifice. Number 1, una mong dapat malaman, yung dalawa mong kamay ay lagi ng busy. Bakit busy? Syempre, naka-clutch ka na nga. Yung kaliwa mong kamay, hindi mo na rin siya madalas pwedeng gamitin sa kung ano-ano mang bagay. Ano daw? Halimbawa, sanay ka sa scooter na may bit-bit ka. Gamit mo yung isa mong kamay habang nagmumotor. O diba, gawain din natin minsan yan eh. Magmotor ng one hand kapag scooter ang gamit. May bit-bit, may hawak. Wala, hindi ka na pwedeng mag one hand. Ako, kagaya ko, sanay akong lagi nagbubukas ng visor mayat maya. Kasi yung mata ko, madaling mapuwing. Kaya pag tumatakbo, lagi kong sinasara yung visor. Tapos pag medyo bumabagal naman yung takbo, binubuksan ko. Kasi parang nakakasuffocate sa loob ng helmet eh. Noong nag-raider ako, hindi ko na basta-basta mabuksan yung visor. Kasi nga nakapiga ako sa clutch. Hindi ko naman pwedeng bitawan sa traffic ng nakakambyo, yung clutch. Mamatay, di ba? So, yun yung number 1. Busy na yung both hands. Wow, English. Alright, number 2, yung comfortability. Mabubulol pa eh. Pagdating sa underbone, from scooter to underbone, maninibago ka talaga sa comfortability. Madalas naman kasi sa manual na motor, underbone yan eh. At pag underbone, dapat alam mo na talaga na mas nakakapagod siya kaysa sa scooter. Lalo pagdating sa long ride, mas nakakapagod yung ganito mga underbone. Kasi yung position niya, parang medyo sub-sub ka eh. Hindi kagaya sa mga scooter na relax. Alright, number 3. Dapat mong malaman na maaapektuhan nito ang iyong kasuotan. Bakit kasuotan? Ito ay applicable para sa mga nagtatrabaho. Kung gagamitin mong service, itong Raider, kahit hindi Raider, basta underbone siya, kahit mga wave, ganun din. Kailangan mo ng outfit talaga na pang biyahe lang. Lalo kung umuulan, dahil mababasa ang iyong pantalon. Kahit hindi umuulan, basta basa yung kalsada, matatalsikan yung pantalon mo, mababasa. Kasi yung design ng ganitong underbone, kita nyo naman, walang sangga para sa binte. Kaya yung talsik ng gulong sa harap na pupunta sa binte,
So kung gagamitin mo talagang pamasok yung ganitong klaseng motor, hindi pwedeng yung uniform na yung suot mo sa biyahe. Kailangan may pamalit ka. Okay, number 4. Kailangan mong malaman na iba ang budget sa maintenance pagdating sa mga scooter at sa manual na motor. So siguro kung isa kang klase ng tao na naglalaan talaga ng budget or nag-iipon pagdating sa maintenance ng motor, ako kasi sa tingin ko mas mahal ang maintenance ng mga manual kaysa sa scooter. Lalo pagdating pa lang sa gulong, mas malaki ang gulong ng mga naka-manual na motor kaysa sa mga scooter. So kung isa kang tao na naglalaan ng pera pagdating sa pagbili ng gulong, mas malaki-laki budget ang kailangan mo. Panglima na dapat mong malaman, maintenance pa rin, physical na maintenance. Yung mga ganitong klaseng motor, marami kang dapat tignan palagi. Unang-una yung kadena, dapat lagi mo siyang titignan kung lumuluwag na ba. Lagi mong titignan yung kadena kung tuyo na ba. Yung mga kadena kasi ng ganito ay kailangan nilalangisan, kailangan siyang ilube. Yung clutch niya, clutch cable, may maintenance din yan. Sabi, nilalangisan din daw. Pero ako di ko pa kasi na-try maputulan ng clutch cable eh. Sabi, nilalangisan din daw yan, maintenance. Pag matigas na, kailangan mo siyang langisan. Prone kasi sa putol pag tuyo ang iyong clutch cable. Last but not the least, kung sanay ka sa scooter na hindi na nagdadala ng bag, pwede nang walang bag sa scooter. Pag nag manual transmission ka na motor, madalas dyan walang compartment, kaya kailangan mo magdala ng bag. Lalo kung malayo yung biyahe mo, walang lagayan ng kapote, magiging kagaya ka ng karamihan na sisilong kapag naulan, magpapatila ng ulan. So itong sa akin, nagawan ko ng paraan eh. Hindi ako kabado lagi sa ulan dahil nagawan ko ng paraan maisiksik yung kapote sa upuan. Papakita ko sa inyo kung paano ginawa kong diskarte. Ang hirap kasi kapag walang dalang kapote, kaya ginawan ko talaga ng paraan para makapagbitbit lagi ng kapote. Pero kung okay sa inyo maglagay ng top box, walang problema. Ang problema kasi, forma is life tayo eh. Forma is life ba? Tayo maglagay ng top box, nasisira kasi yung itsura ng motor. Pag naglagay kayo ng top box, anong problema? May lagayan kayo. Ang problema lang, pag forma is importante, you will suffer. Papakita ko sa inyo kung ano ba ang itsura ng upuan ko. O diba? Sino magsasabing hindi kasya yung kapote? Ang ginawa ko lang dyan, inalis ko yung mga goma dito. Yun kasi yung
tutukod eh pag nandun yun. Yun, inalis ko yung goma dito ng dalawa. Apat pala, dalawa dito, dalawa dito. Nagkasya naman, edi hindi na ako kinakabahan kung uulan lagi. May isa pa pala, dapat mong malaman na kailangan mong baguhin yung driving habit mo kapag sanay ka sa scooter tapos magmamanual ka. Dahil yung mga ganitong klaseng motor ay hindi kasing ganda ang braking system niya kaysa sa mga scooter. Yung ganitong mga klaseng gulong, madaling mag-lock yung gulong kapag nagpepreno, lalo pag mga biglaang preno. Kailangan mas advance yung pagpreno mo or mas advance yung pagpredict mo. Diba tayo mga motorista, kaya tayo nagpepreno dahil may mga nape-predict tayo. Kailangan dito mas advance kang mag-isip. Kailangan hindi ka mabibigla sa pagpreno. Pag nabigla ka, yari ka. So yun no, siguro hanggang dito na lang. See you next vlog.